Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, matinding banat ni VP Sara Duterte. Meron po siyang kinumpirma. Naku po, patay tayo dyan. May matindi po siyang ibinulgar. Ngayon po, patungkol po dito kay Lisa Marcos. Nako! Gago! Totoo kaya ito? Naku po, patay tayo dyan. Kasi alam nyo mga kababayan, hindi po magsasalita si VP Sara Duterte nang wala ho siyang hawak na katibayan dahil delicates po. Alam naman po natin mga kababayan na marami na pong kinakaharap na pag-uusig at kaso si VP Sara Duterte at hindi niya hahayaan na madagdagan ito sa pamamagitan ng walang sapat na ebidensya. Kasi mga kababayan, kung wala po siyang ebidensya, ito po'y matinding may pagkalay-biluso. Kung titingnan mo yung anggulo nung kanyang sinabi, yung kanyang binulgar patungkol po dito kay First Lady Lisa Marcos. Pero ako naniniwala ako, naniniwala ako ito isang patibong. Pag ito, bumanat pa ho sila at sasabihin nilang fake news yan. O kaya pag sinabi nilang dahil dyan, dedemanda ka namin. Naku po, pag nagkalabasan ng ebidensya, delicates kayo. Tandaan ninyo abogado ho ito si Madam VP Sara Duterte. Hindi lamang po Vice President ito. At ito sigurado ko, si VP Sara Duterte sobrang ingat niyan. Pag yan nagsalita, kalkulado niya. Hindi ho yan nagsasalita ng out of nowhere. Kalkulado niya yung sinasabi niya, planado niya. Kaya sa tingin ko, napakaganda nitong binitawan ni VP Sara Duterte. Ano ba yan, Banat Bay? Sandali lang, easy. Bago tayo magpatuloy, baka naman, subscribe naman po kayo. Kung ayaw nyo mag-subscribe, di wag. Wala akong magawa doon, walang pilitan. Pero kung gusto nyo naman, yan ay isang bagay na ikatutuwa ng aking damdamin. Yung makita ko lang kayong mag-like at mag-subscribe at higit sa lahat mag-share. Masaya na po tayo dyan. So, ano pang ginagawa nyo? Bakit nakatingin ka pa rin? Ba't nanonood ka pa rin? Baka gusto mo nang pindutin ngayon pa lang. Di ba? Kung sakaling nanonood kayo sa inyong mga smart TV. Kasi marami sa mga kababayan natin lumalapit sa atin, sinasabi nila, alam mo, Banat ba, yung bunganga mo, ang ingay sa umaga. Paggising ko, yung nanay ko, tsaka yung tatay ko, yung lolo't lola ko, yung bunganga mo yung naririnig sa telebisyon namin. Kayo naman, makaano naman kayo? O sige na, yung mga nanonood sa Smart TV, kunin nyo muna yung cellphone ninyo, hanapin nyo yung Banat Bay sa YouTube, tapos i-like nyo. Kung hindi kayo maalam, hindi kayo marunong, utusan nyo yung mga anak at apo nyo. Hoy, para magkakaroon naman silbi dito sa bahay. I-like mo nga ito si Banat Bay, ang kulit-kulit. I-subscribe mo nga. Binabati ko po mga lolo't lola natin dyan. Hindi, alam mo mga kababayan, ito walang biro ito. Ako po kasi ay, aside from mama's boy, ako walang biro, ako po'y mama's boy. Aaminin ko yan. Ako po'y mama's boy, ako'y lola's boy. Actually, hindi lola, lelang. Kasi yung lelang kong Ilocano, pag kami niya nag-usap, may kasamang gin. At pag nakainom yun, yari ka. Lahat ng sasabihin nyo, naka-smile. Ay, napakabait ng lelang ko. Sumalangit nawa. At yung lelong ko na ang ganda-ganda rin na smile. Doon ko nakuha yung smile na kagandahan na to. Ito smile ko to. Sa mga lelong at lelang ko. Namimiss ko na yung mga yan Anyway, like po kayo at share pagka meron po kayong pagkakataon. Pag-usapan na po natin itong banat po ni VP Sara Duterte. Kasama ba yung sinatak kaso para sa Duterte? And what's your comment on this if you want? Sinabi ko na nga wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget, at maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget, na tinanong
kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget, ay lumabas yung impeachment ko. Yun. Yun. Yun eh. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung Yun. makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady. Naku po, patay tayo dyan. Ayan na, ang pasabog. Yun. Gago! Meron daw, alleged na namatay na isang mayamang angkan diyan sa Jamaica, diyan daw sa isang hotel. At kasama daw doon si First Lady Lisa Marcos. Naku po, patay tayo dyan. Madam Lisa, kaano-ano nyo yun? Ano ginagawa mo doon sa loob ng namatay na Pilipino na mayaman diyan sa hotel at dahil daw sa overdose? Naku po, patay tayo. Sana nakasama siya, no? I mean, sandali, linawin ko lang, maigi. Nakasama siya doon sa imbestigahan. Yon. Nililinaw natin. O, NBI ha, nililinaw ko ho, Wala po ako sinasabing makasama siya doon sa namatay. Ang sinasabi ko, makasama siya na maimbestigahan. Ayun. Gago! Linawin mo, Banat Bay. Baka mamaya niyan, mag-init na naman ang ulo ng mga animal na yan. Anyway, yun baka makasama siya sana dun sa investigasyon. Kasi pag nakasama po siya dun sa investigasyon, ay, alam mo naman sa Amerika, sa Amerika po, kahit anong katungkulan mo, talaga maiimbestigahan ka dyan. Sabi nga ni VP Sara Duterte, kasama daw siya doon sa police report na naandun ang pangalan ni Lisa Marcos. Naku, yari. Anak ng wewe, oo. Kahiya-hiya yun, no? Hindi, eto if this is true, assuming this is true, di ba? Mantakin mo, lalabas dun sa police report, sino mga kasama nitong namatay sa overdose? Lisa Marcos. Kaano-ano nito yung maraming sapatos? Si Amy Marcos. Ay, di pala si Amy. Sorry naman. Si Imelda. Ano yan? Daughter-in-law. Daughter-in-law? So, ibig sabihin ba ganun? Ang alam namin, ang anak niya ay presidente. So, ano siya? Siyempre, English speaking yun. Sasabihin ng yung police. Then, therefore, who is she? Is she the wife of the President of the Philippines? Yes, Your Honor. Biglang gaganon ngayon. Wow! Imagine that. Imagine that. The wife of the President of the Philippines is together with the person who died of overdose. Ang sagwa nun, Brad. Assuming na kung totoo, hindi pala assuming, what if totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte? Diba? Yan ang tanong diyan. Ngayon, dapat magpaliwanag. Diba? Dapat magpaliwanag kasi sinasabi nung iba, may mga nagsasabi, hindi, pag ikaw ang nag-akusa, ikaw dapat ang magpatunay. Tama po yan. Walang problema po diyan kung ikaw ay isang private citizen. Pero kung ikaw ay parte ng gobyerno, sasabihin mo naman, hindi naman private citizen naman po yang si First Lady dahil hindi naman po siya ang presidente. Wala rin po siyang katungkulan sa gobyerno. Still, the mere fact that you are the wife of the president, the highest official in the Philippines, magkaroon ka na lang ng kusang loob, ika nga, para bagang delikadesa, na sabihin, hindi po ako yan. Yan po ay kapangalan ko lang. Yan po ay, ako po ay Lisa Araneta Marcos. Yan po ay Lisa Rodriguez. Hindi, kasi di ba Araneta tapos Rodriguez. Baka mali kasi yung... Huwag na nga, Lisa Araneta Marcos.
Yun po ang pangalan ko. Oh. Yang nandyan ay si Lisa Cubao Marcos. Yun. Alimbawa lang. Di ba? I mean, dapat, yun ang sabihin mo, di ba? Dapat po ikaw ay maging transparent kasi napakahalaga ng iyong kalalagayan sa Pilipinas. Ikaw ay asawa ng presidente. So therefore, I conclude, if the accusation is true that you are there, what are you doing there? What are you doing there? Nane? What are you doing there? Ibig sabihin, you are part of the friendship. Part ka ng barkada ng mga gumagamit. Yan. As in, if the picture paints 1,000 words. Hindi. If you are part. Yun yung kung ikaw. Kaya nga dapat, simple lang. One denial and say, no, I was not there. No. Ang problema, pinasagot mo na naman si Aling Claire. Si Aling Claire, yung magulong kausap. Si Aling Claire, yung nganga. Yung lutang. Pambira. Kung yan ang laging sasagot sa inyo, ay nako po. Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Nako, marami daw nakakalat na Coca-Cola. White substance. Baka naman Madam Pulburon lang po yo. Baka naman may daladala si First Lady na Goldilocks o kaya Red Ribbon na Pulburon. Hindi naman kagad ibig sabihin nung Coca-Cola na yun. Di ba? Baka lang naman. Hindi ko sinasabi. Baka lang Pulburon po yun. What do you think? Basta ang sabi diyan, white substance na sinasabi di umano ay Coca-Cola. Ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang bigla daw, after daw nun, yung pangyayari na yon, yung bali-balita na yon, abay biglang kinidnap si PRRD. Sa madaling salita, may pattern. Di ba? After busisiin yung budget, in-impeach si BP Sara Duterte. After nitong cocaine issue na ito, biglang kinidnap si PRRD. Di ba? Na 20 pesos ang kilo ng bigas. At syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman. Grabe no. Tama. Pagkatapos nung kapalpakang 20 pesos, alam mo sobrang palpak nung 20. Kung sino mang animal na nagsuggest niyan sa Pangulo o kung idea man niya ni Marcos, ay sobrang palpak. Whatever angle, ano mang anggulo mo tignan, palpak yung 20 pesos na bigas. Bakit? Mantakin mo nasa isang lugar. So ibig mo bang sabihin, ang anak lang ni Marcos ay yung mga taga Cebu. Doon pa lang sablay na sabihin na natin, let's all assume na sinasabi niyang 20 pesos na bigas ay isang promise fulfilled. Okay, yan yung sinabi nila Promise fulfilled daw yung 20 pesos na bigas. First of all, kung promise fulfilled dyan, ikaw mismo, kinontra mo yung sinasabi mo. Ano ba yung sinabi mo? Sinasabi mo na hindi ko pinangako yan. Ang sinasabi mo, aspiration mo lang yan. Ibig sabihin, pangarap mo lang yan. Okay? At dinideny mo na pinangako mo may 20 pesos na bigas. So doon pa lang, conflict na kagad yung conflict statement na kagad, nagko-contradict na siya sa isa't isa. Second, kung bakit doon lang sa isang lugar, ibig lamang pong sabihin nun,
hindi talaga na-fulfill yung sinasabi mong 20 pesos na bigas sa Pilipinas. Sana ang sinabi mo, 20 pesos na bigas sa Cebu. So doon, pangalawa, palpak na naman. Pangatlo, biglang isang araw lang, opening lang. Ang inang yan. Hindi mapapamura ka talaga eh. Hindi ko minumura si Marcos mapapamura ka bilang expression mo na tangina, ano to, ginagago nyo ba kami? Mantakin mo, opening. Okay, ito na ang 20 pesos na bigas. Sabay, bukas wala na yan Ngayon lang yan. Hindi lang pala location ang limited, pati pala yung time limited, isang araw lang. Anak ng wewe, Gago! So, in other words, Philippines, people of the Philippines versus Atty. Claire. Palpak sobra yung 20 pesos na bigas. Kaya tuloy biglang, kailangan natin ng pangtabo na issue dyan. Sino? Si Congressman Pulong. Sabihin natin na nindak si Congressman Pulong ng isang di umanong bugaw daw. Okay, fine. Mantangin mo, February nangyari yung sinasabing krimen, ina-accuse, tapos ngayon lang lalabas ng May. Anong ginawa nyo all throughout the April, February, March, April, tapos biglang lalabas ngayong May? Ano to? Hindi, pag-iisipan muna namin. Bago namin idemanda, pag-iisipan namin na mahabang-mahaba. Ano ba yung kaso? Akala mo matinding kaso eh. Wala nang naman, inambangan lang naman. Hindi ko sinasabing tama pero para mag-isip ka ng 2 buwan, mahigit. Ang kaso mo lang naman, inambangan ka lang naman. Wala naman nasaktan. Mantakin mo ang kwento pa niyan, ang dami-daming tao doon. Kita nyo, hindi nagre-react. Kasi talagang may problema. Meron problema ang ginawa. Baala na po kayo. Basta, naikwento ko na po sa inyo yan. So, whatever, the point here is halatang halata that the things na nilalabas na kasinungalingan nitong kampo ni Marcos, walang iba kundi isang diversion. Diversion sa mga totoong issue. Ano ba yung totoong issue? 1, yung budget na may blanco. 2, yung hindi dumaan na due process kay Pangulong Duterte. Yung pag-kidnap. Mantakin mo kidnapin ng isang presidente. Alam mo, dinaig nyo pa yung ginawa kay Marcos Sr. Hindi nyo ba naiisip to? Dinaig pa nila. Yung kay Marcos Sr., taong bayan na nagpaalis kay Marcos Sr. Dito, yung bata lang ni Torre. Kayo-kayo lang. Diba? Ako talaga, mag-aantay talaga ako na one day singilin ng hustisya itong si Torre. Sa totoo lang, Torre. Ngayon, ikaw ay nandyan sa ibabaw. Pero darating ang panahon, narinig ko nga ito sa isa, nakalimutan ko na kung sino nagsabi nito. Darating ang panahon na ikaw ay magre-retire. Yung mga tao, nire-respeto ka lang ngayon dahil takot sila sa'yo dahil ikaw ay sipsip at makapangyarihan sa loob ngayon ng administrasyon ni Marcos. Pero pag nawala na sa pwesto si Marcos at ikaw ay nag-retire na, yung galang sa'yo ng tao, mawawala na. Kasi takot lang yun. It's not really respect. Takot lang sa'yo dahil nasa posisyon ka. Pero yung respeto, wala. Kaya yung mga tao, pagdating ng panahon, ano na yan? Alam mo yun, tatanda ka, mawawala ka sa mundo na ito dahil sa katandaan na ang pangit ng tingin sa'yo ng mga Pilipino. At yan po ay maisusulat sa kasaysayan ng ating bayan na merong isang traidor na general, isang abusadong general sa PNP. Gusto mo ba yun? Yan ba ang ipapamana mo sa anak at apo mo? Mantakin mo yung apo mo na maaring hindi pa ngayon naisisilang. Di ba? Pagdating ng panahon, mababasa niya sa mga kasaysayan, sa mga libro. Baka mabasa pa, alam mo, nag-abogado pa yan. Mababasa niya pa sa mga pinag-aaralan ng mga abogado. Di ba? Mababasa niya, Torre, kapangalan ko ito. Ay, lolo ko pala ito. Yung lolo ko hindi dumaan sa due process. Muntakin mo ganun? Hindi, isipin mo mabuti yun. Sa'yo,
O tiba-tiba ka kung ano mang premyo natatanggap mo. Diba ka ngayon? Kasi alam mo, ang mundo kasi ngayon, mapang-akit ang mundo eh. Tandaan ninyo, ang mundo mapang-akit. Aakitin ka niya ng lahat. Diba? Ipapangako niya ng langit at lupa. Si Satanas nga, ganyan ang ginawa kay Kristo, diba? Noong nag-40 days fasting ang Panginoong Hesus, ipinangako, sa'yo na ang mundo! Sumamba ka lang sa akin. Anong nangyari? Diba? Anong ibig ko sabihin? Darating ang panahon na lahat ng ginawa mong marka sa kasaysayan ay sasampal sa'yo. Not just sa'yo. In the generations to come. Ano ibig sabihin nun? Pati ho yung mga apo mo, mga anak ng apo mo, mga apo-apuhan mo, mantakin mo, nakasakasaysayan, meron isang traidor na general na hindi dumaan sa due process, na dinukot ang presidente at dinala sa ibang bansa at wala man lang sapat na warrant, hindi man lang dinaan sa korte, hindi man lang pinagpaliwanag, walang due process na dinaanan. Makikita yan ng mga tao in the future. Tapos pangalan mo, maaring ikaw, ligtas ka na. Bakit? Wala ka na sa earth. I mean, totoo naman eh. Siguro kasi iba, iniisip nila, mawawala rin naman ako sa earth. Anyway, darating yung panahon, mamamatay rin naman ako. Lahat naman po tayo namamatay. Ang problema kasi dyan, yung mga kamag-anak natin, mga susunod sa atin. Yung tatay ko, yung lolo ko, ganito ginawa. Isipin mo mabuti yan, kapatid. Makakahihiyan mo yan. Hindi lang sa'yo, pati sa buong angkan mo. Imaginein mo kung gano'n ang mababasa nila sa history books o kaya sa mga law books. Di ba? Isipin mo yun. Pambihira, kawawa naman po yung mga henerasyon na susunod sa'yo. Pulong Duterte. So nakikita niyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Does the President know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about kay Congressman Talong, ma'am, na pang-aatake sa inyo family? Hindi ko alam. Kasi hindi kami nagkausap pa ng Pangulong Duterte. At hindi din kami nagkausap ni Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng detention center. So baka noong nasa loob siya ay napag-usapan nila. So clearly, VP, you believe na this is part of political, attack sa inyong mga Duterte? Oh yes, ma'am. Sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Ma'am, ano to? From national or we're talking here about local politics dyan lang po sa Davao? Hindi, national. Tulad nga ng sinabi ko, blanco yung budget, nag-file sila ng impeachment. Ang laking tanong nun kasi blank check yun eh. Parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandun sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos. Grabe na, sa loob ng kwarto? Nung may na-overdose? Yan ang sabi ni BP Sara Duterte. Kaya naman yan. Anong ginagawa niya doon? Pinanonood niya yung nag-overdose? Hindi. Iniisip ko kasi, lawakan natin yung pag-iisip natin. Yeah? Nandun daw si Lisa Marcos habang na-overdose yung isa. Ano ginagawa nila doon? Wala lang, nakikwentuhan, nagtotong its habang isa na-overdose. I mean, ako, halimbawa ako, kunwari meron akong kaibigan, di ba, na bumabanat. Ay, sabihin, may ginagawang kababalaghan. Abay, sapakin ko yun. Halimbawa lang, si Jay Guevara. Nandun kami sa isang kwarto, tapos biglang naglabas ng pulburon. Tapos sininghot. Abay, sapakin ko yun. Di ba? O kaya di kayo pagsasabihan ko. Kung ayaw sumunod, abay, aalis ako. As a friend, I will disagree and I will leave. Di ba? Ganon din. Halimbawa, si Boss Dada. Hindi, totoo. Di ba? Ganon. May ginagawang hindi maganda. O abay, pagsasabihan ko yun.
Oh, pero pag hindi ko na mapagsabihin, lalayasan ko yun. Yeah? Ang tanong, bakit kaya si First Lady naandun daw nung na-overdose? Sabi ni VP Sara Duterte, hindi po ako nagsabi. Si VP Sara Duterte nagsabi. Kung totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte, ano ginagawa niya dun? Nanonood? Habang nangyayari yung mga hindi magaganda? Wow! Pagoy! Di natin alam. At nandoon sa police report, cocaine, yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, Naku, cocaine! Naku! ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Ngayon naman, Yaku! 20 pesos ang kilo ng bigas, isang araw lang, tapos na, wala na. Kinalimutan na naman na pangako, ay bigla na lang merong nag-file ng complaint kay Congressman Pulong. Ma'am, Katie, yan ang masabi mo. Ma'am, sorry. Yung bigas po kasi sinasabi raw po ng Comelec daw is para nga po doon mag-give doon sa ban nga po doon sa pamimigay ng ayuda and mag-resume sa after the election. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, meron silang nakikitang pangangailangan sa tao, di ba? Kaya nga nila in-exempt ang AKAP at AIX, ayuda na kailangan ng taong bayan. So lalong-lalo na yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa pagbagsak ng ratings ng kanilang mga kandidato. Yan ang talagang tunay dyan. Alam mo mga kababayan, bawas na yung rally nila. Tapos talagang hindi na rin sila kompleto pag nagrarally. Sabi nga nila parang 9 na lang daw meron ng mga umalis. Actually, no, isang araw nga parang isang kandidato na lang ata yung nangangampanya. Yun ang kwento. Pero kung makikita ninyo naman, nasa social media naman po yan, natatawa nga ako Alam nyo kung bakit? Yung inoobserbahan ko, nung nagsasalita si Marcos, tapos may mga naghihiyawan, halatang sound effects. Panoorin ninyo. Yung latest na rally na nandun si Marcos na nagsasalita na hindi mo maintindihan yung sinasabi niya, merong tuloy-tuloy na nakaloop lang. Alam niyo yung loop, di ba? Tuloy-tuloy lang. Umiikot lang yung sound effects na parang pumapalakpak ang tao. Kasi malalaman mo Ako po, ito po, expertise ko po ito Audio po ang expertise ko ever since nag-sound tech ako, nag-recording ako, lahat alam ko po ang sa sound effects. Ginagawa ko po yung dati kong trabaho po yan Naglalatag po ako ng anong tawag diyan, audiobooks. Yan po mga trabaho ko noon So alam nyo mga kababayan, alam ko po kung paano yung ganyang gumagana. Dito sa rally ng Duterte, legit yung sigawan ng tao. Pag sinabi yung speaker, doon sumisigaw ang tao. At yung sinisigaw ng tao ay naayon doon sa sinabi ng speaker. Di ba? Pero dito kay Marcos, nakikita ko, nakaloop. Kahit wala naman sinasabing maayos si Marcos, naghihiyawan ng tao. Saan nakakita ng ganun? Sound effects. Halatang halata. Sabi ko nga, grabe nito. Talagang desperate moves na lang ito. Desperado na. Sobrang pagka-desperado nung ginagawa nila. Kaya nga dito mapapansin mo na dahil doon, sabi nga ni VP Sara Duterte, ginawa nila yung lintik na 20 pesos na bigas. Ang problema, hindi rin kinagat. Kasi, kesa na makatulong, imaginein mo gusto mo ng vote rich kasi nga, olats ka sa Visayas, olat ka sa mga Bisaya, olat ka rin sa mga taga Mindanao. So, doon mo gagawin ngayon sa vote-rich na lugar, sa Cebu, di ba? Ang problema, kaysa na matuwa ang mga tao, mas lalong nagalit sa'yo. Kasi, andali, bakit? Kayo lang ba ang Pilipino dito? Kayo lang ba ang nagbabayad ng tax? Bakit kayo lang ang may 20 pesos na bigas? Nag-backfire, ika nga. Palpak, ika nga. Ganun po ang nangyari dyan sa lintik na bigas na yan. So, imaginein mo na lang. Diba? Imaginein mo kung anong katarantaduhan nangyari na yon. Kaya eto, naglagay sila ng kay Pulong Duterte, ika nga. Alam mo, eto
Natatawa ako eh. Tapos ang unang mga naglabas niyan, vlogger na mga kilalang bayaran. Hindi ko na lang sasabihin ha. Yung isang bayaran dyan, kakilala ko yung animal na yan eh. Matagal ng loser yan sa eskwelahan namin eh. Oo. Naging schoolmate ko, actually, naging kaklase ko pa yung animal na yan eh. Hindi ko na lang papangalanan. Ang pangit kasi ng pangalan yan eh. Ang tigas-tigas ng pangalan niya pero ang lambot-lambot niya. Dating Duterte yan. Oh, dating Duterte ang animal na yan. Tapos nag-away lang sila nung isa pang Barbie. Nag-away-away lang sila niyan eh. Alam mo kung anong pinag-awayan nila? I was there nung nag-away sila. Eto hindi ko na lang pero eto, inside info ako mismo. There was a gathering before, after the election of PRRD. Panalo na si PRRD. So may nagpa-dinner yung mga... Actually kami-kami lang po yun. Wala akong kasamang politiko doon. Kami-kami. So kilala ko kung sino-sino yung mga talagang masasabi mong noon. Nandyan yung isang Barbie. Hindi ko na lang papangalanan. Yung Barbing busog na busog. At saka itong Barbie na matigas. Nandun silang dalawa. Tapos, merong isang anonymous page na may itsura pero Barbie din. Parang siya parang bagang hindi siya Barbie kumilos pero pumapatol sa Barbie. Eto nga yung si Botchog na Barbie tinabihan ito nila alam mo yun, nanood sila ng Mocha Girls. After kasi nung dinner, nanood sila ng Mocha Girls. Etong si Botchog dinikita na itong si isang anonymous Barbie. Nakikita nyo? Tapos, kinakapit-kapitan niya. Ibig sabihin, nakuha niya. Tangin ng chismisan niya, no? Nagalit ngayon itong matigas na Barbie. Oo, kasi kursunada niya. Yung si Anonymous Barbie. Takitang-kita namin. At yun talk of the night yun eh. Tapos nag-walk out itong si matigas na Barbie. At yun, mula nun, hindi na siya... lumipat na siya. Nag-Lenny Robredo siya. Ayan Tapos, alam naman po natin, wala din niya. Di niya kayang ipagtanggol si Lenny Robredo. After nun, nag-Marcos na siya. Kilala po yan na talaga nga namang ang tawag doon, palipat-lipat kasi nga naghahanap ng crowd. Fame whore yan eh. Ang problema, ang pangit niya mag-vlog. Wala naman nakikinig sa kanya. Una-una, ang bobo niyan. Walang argumento yan, tatanga-tanga yan. Feeling entitled yan at higit sa lahat, wala huyang touch sa masa. Kasi nga, feeling matalino yung gago na yan eh. Isa ho yan sa mga naglabas niyang kay Pulong Duterte. Tapos, yan ho ay isang bayaran. Halatang-halatang bayaran po yan. Bakit siya ang isa sa mga unang naglabas? Kasi nga, sabi ni VP Sara Duterte, yan po yung pantakip doon sa kapalpakan ng 20 pesos na bigas. Anong reaction nyo sa case na nag-file against Pulong, Congressman Pulong, sa tapat? Na-answer na po yun, sir. Masyado ng... Paulit-ulit naman eh. Tangina, not listening eh. Minsan naiirita ako sa mga ganyang not listening. Kakasagot lang eh. Kung anong dahilan eh. Tapos ulitin mo naman. So anong ibig nyo sabihin? Alam mo, buti na lang din talaga itong si VP Sara Duterte, diretso ang sumagot eh, no? Mahaba yung nasabi ko, sir. Diyan yan sa recording po. Narinig yung question. Yes, sir. Ma'am, PP, ano nga sabi mo sa problema ng droga? Lalo po malala. Opo, ma'am. Yan ang sinabi ko, ma'am. Kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Correct. Yan ang napaka-correct ko yan. Sa pamilya, ganyan eh.
pag ang tatay talagang medyo lulong sa kagaguhan, expect mo yung mga anak ganun din. Kasi nga, yung respeto yung model nawawala. 'Di ba? Yung supposedly model ng pamilya, yung tatay, talagang pag pariwara yung anak niyan. So, ganun din po nangyayari sa gobyerno ngayon. Sabi ni VP Sara Duterte, pag ang pinuno ay lulong sa droga, asahan mo lahat na nasa baba niyan, ganun din, nagdodroga o baka naman lutang lang. Kailan yung number 1 lutang? Isulat yung ngayon pangalan yung animal na yan. Yung lutang na lutang. Pag nagsalita, sino nagtatanong yan? Ako bang nagtatanong yan o ikaw? Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. How true ma'am yung presidente natin nagdodroga po? Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Yon. Mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Yan ang sabi ni VP Sara Duterte. O nga naman, may punto. Yeah, may punto. Kasi, ako hamunin ako Hamunin ako ng kahit sino man, lalo na pag ako hinahamon ng mga kababaihan. Bakla ka naman banat ba Patutunayan ko sa yung hindi. Sigurado ko. Mababa ka dyan. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niyang magpa-drug test. Last question, Alex. Bakit kaya ayaw magpa-drug test? Yun lang naman. Alam mo, tapos na lahat ng usapan na to. Imaginein mo, lahat ng kaguluhan patungkol po dyan sa issue ng paggamit di umano o alleged na paggamit ni Marcos ng droga. Isang hair follicle lang yan. Wala pang isang hapon yan. Ang gagawin, yung paggawa, siyempre yung resulta, it will take time. Pero yung, imbitaan mo, press, yung Malacanang press cartel. Dito tayo, lahat kayo mag-video. Lahat ng vlogger mag-video. Simple, gusto mo suplakin. Lahat kayo mag-video. Sige. Hair follicle test ako ngayon. Tanggalin ko yung buhok, gupitin, bla bla bla. Ito, sa harapan ninyo. Tapos, isa lang, di ba? Tapos lahat ng usapan. Lahat ng lahat ng mga nagbibintang mapapahiya. Kung negatibo ka. Kung negatibo ka. Ang dali Sabi ko nga sa inyo kahit sinong humamon sa akin Hindi, kahit sa buong mga banateros gusto nyo ganito na lang Lahat kaming vlogger na claiming to be Duterte supporter, i-drug test nyo. Lahat kami. Tapos lahat din ng mga nagtatanggol diyan kay Speaker at saka kay Marcos, ipa-drug test nyo. Sabay-sabay tayo. Tingnan natin kung sino sa atin na nagdodroga. Ay, sigurado ko. Yung iba nga, humpak na yung mukha Daan pala, makikita mo na Ang dami dyan. Yung isa, nambubugbog pa ng jowa. Uy, Brad. Wag ako, jowa mo nagsumbong. Jowa mo pumapasok na may pasa-pasa. Ay, sus. Hindi na lang kita pangalanan kasi for the sake of your jowa na ngayon, iniwang ka na. Dahil pasa-pasa. Animal kang tarantado ka. Pag nakita kita, ipagpe-pray kita. Yan. Malinaw yan, malinaw. Walang threat doon. Ipagpe-pray kita. Can I ask, given how things have worked out, do you regret forming an alliance with President Marcos in 2022? No, because I am vice president right now, so I do not regret anything. I am able to help a lot of people. I'm able to help people nationwide because my office is a national office. On that note, I am thankful
I am thankful that the 2022 elections happened and that I became vice president. And I think this was really bound to happen. The 2022 elections was bound to happen so that everyone can see what a Marcos can do to a country, and that is just bring us to the road to perdition. Ma'am, gaano ka-importante ang result ng 2020 ng election ngayon sa Last susunod? question. Ano sa daw? How significant will be the result of the election now sa next election, ma'am? Depende. Kasi pag karamihan ay oposisyon ang nanalo, ay meron na talagang magtatanong at ahadlang sa mga maling ginagawa ng administrasyon. Kaya napakahalaga ng eleksyon na ito para sa bayan. Dahil kapag dumami ang oposisyon, ay mag-question na sila all the way at hindi na nila kayang takutin lang o bayaran lang yung mga tao sa loob ng gobyerno. Ma'am, ilang days na lang before election, what do you intend to do, ma'am, para sabilin po ni Presidente yung kanyang Duterte? Araw na lang, ma'am. Opo. Tutuloy-tuloy pa rin yung kampanya namin. So, bukas meron kami sa Island Province, susunod sa Zamboanga Sibugay, and then susunod sa North Cotabato. So, tuloy-tuloy na. Pagkatapos ng North Cotabato, ginagawa pa yung schedule. Ang huling-huli ko, supposedly, is yung Holy Mass for peaceful elections sa Davao na yon. The day before, wala nang kampanya yon, the day before election day. Ma'am, naka-schedule with PDP candidates. Will you join the meeting de avance? March 8 supposedly ang meeting de avance ng PDP, pero nahihirapan ako ayusin yung schedule ko sa dami ng mga candidates. Alam mo, sa totoo lang, baka yung iba nagtataka. Actually kasi sa tingin ko wise yung ginagawa ng ng Duterte at saka ni Manang BP Sara Duterte. Kasi halimbawa, katulad ngayon, 'di ba? Si Ma'am Hanilet nagpupunta, si Kitty nagpupunta, nandun. Tapos meron ginagawang ibang rally sa si BP Sara Duterte, which is pareho naman ang pinopromote nila, Duterte. Mas maganda po yun kasi at least mas malawak ang na nare-reach. Meron pa ho yung ginagawa pa po ng ng Pastor Kibuloy Senator Movement. Yung na yon, yung sa KOJC. Sabay-sabay po nangyayari yan. Kahit po merong pinaka-main Duterte, merong mga iba-iba na rallying nagaganap. At kasama rin yung kay BP Sara Duterte. Kaya okay yun. At least, sa sobrang daming nagdi-demand na mga local government. Diba? Ang dami Yung mga local government ngayon, nakakatuwa dahil sila po'y nagigising na. Yung bangang dati ayaw nilang madikit sa mga Duterte, ngayon kahit ikaw ay makasuhan, dumidikit ka pa rin sa Duterte kasi naniniwala ka talaga na katarantaduhan po ang ginawa ng gobyerno ito sa mga Duterte. At ang dami pong nag-iimbita kay BP Sara Duterte, sa PDP, at sa iba pang mga maliliit na rally. Diba? Ang galing po niyan. Yan ang tinatawag na networking. Hindi katulad ng networking ng isang kandidato, Naputang inang networking yan. Ipinangako ang lahat. Hindi, alam mo, sorry pero scammer ang galawan ng kandidato na yun sa mayor Hindi ko na lang sasabihin kung saan banda yan. Basta dyan lang yan sa tabi-tabi. Napaka-scammer. Lahat ipinapangako. Di ba? Saan nakakita ng lahat ipinapangako? Wala ka nga nagawang, nung congressman ka wala ka nagawa. Kasi papangako mo pa sa buong city mo ngayon na may magagawa ka. Scammer talagang galawan mo, Brad. Sa bagay, networker ka Dates na nagre-request na mabisita yung kanilang lugar at makakampanya para sa 10 senador. But with all of them, ma'am, with all the candidates. Yes, ma'am. Ma'am, sorry, but when you were running during, the 2022 with PBBM under the Unity ticket, ma'am, ulit-ulit po niyo pinapangako yung 20 pesos sa bigas. Andun po kayo. Pero what were your thoughts back then? Actually, hindi ko siya narinig.
nakita ko lang sa isang video na sumagot siya, sa isang interview ata na sumagot siya sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito or nagsinungaling siya? Noong sinasabi niya itong pangako na ito, ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Asking ma'am, Ang galing mag-trigger ni BP Sara Duterte. No? Pwede siya, pero di ko kasi share. Diba? Trigger eh. Ang dami na magagalit yan. Sasabihin na naman nila, alam mo pala ang solusyon, ba't di mo gawin? Oo, relax. Pag naging presidente ko, gagawin ko yun. Hindi, isipin mo to Kasi nung pagpakikinggan mo yan, alam mo pala bakit kaya hindi tumulong para magbago ang Sandali, ano ba trabaho ng Vice President? Huwag kayong tatanga-tanga. Gaya-gaya kayo sa spokesperson nyo Ibang trabaho ng Vice President. Ibang trabaho ng Presidente. Hindi naman siya pwedeng magbida-bida doon. Galit na nga sa kanya, di ba? Inaaway na nga siya, tapos gusto mo pa magbida-bida siya doon. Sabi niya, ganito kasi yan. Ganito ang gawin nyo. Hindi pwede. So, antayin nyo maging Presidente. Huwag kayong atat. Hindi, pwede rin naman kayo maging atat. Pag-resignin nyo yung si Marcos, pero huwag kayong atat, di ba? Ngayon, si Marcos ang presidente. Antayin nyo na lang. Antayin nyo na lang si BP Sara maging presidente. Di ba? Ay, nako. Alam mo, matindi talaga yung pasabog na yan, pero may mga matitindi pa tayong pasabog ngayong araw na ito, Ito. Yung pag-usapan natin yung yung kay Aling Claire, Yung kay Aling Claire, yung pagkabarado sa kanya. Pero bago natin pag-usapan yung kay Aling Claire, alam mo, eto napuna ko lang ito kasi merong pong nirereklamo. Nagtataka lang kasi ako, ang tindi ng, kung maaalala ninyo, speaking of this election, naalala nyo yung ang bilis na ma-disqualify ng kalaban ni Romualdez? Ni Martin, pagiging congressman. May kalaban siya na maka-Duterte. Ang bilis ma-disqualify. Di ba? Agad-agad, inaksyonan ng COMELEC. Disqualify yung yung tao na yun. Mantakin mo yun, mga kababayan. Ang bilis ma-disqualify. Pero, meron isang napaka-obvious na dapat sana na-disqualify na ay hindi pa ma-disqualify. Bakit? Ito, meron nagdemanda dito. Kanino po yan? Kayan po ay kay Madam Janice Degamo. Sino po ba si Janice Degamo? Si Janice Degamo po, na dinemanda, ay siya po ay, municipal mayor ng Pamplona, Negros Oriental. Okay? Siya po ay mayor ngayon. Incumbent ika nga. Second district. Okay? Siya po ay second district ng Negros Oriental. Mayor siya ng Pamplona. Pero ngunit natapat subalit, siya po ngayon ay tumatakbo na representative, congressman ng third district. Sandali. Tumatakbo kang third district. Pero ngayon, ikaw ay mayor nitong second district. Kasi tinanong ko ito Sabi ko, di ba halimbawa sa Maynila, second district, third district, fourth district, iisa mayor niyan. Sa probinsya, hindi kasi. Okay? Sa probinsya, dahil nga sa malawak, hiwalay po ang bawat distrito. Sa second district ng Negros Oriental, ang mayor dyan ay si Degamo. Pinadidisqualify ni Remar D. Bachiller. Hindi ko alam kung tamang pag-pronounce ko nito Yan nakasasulat dyan. Ni Remar Bachiller. Okay? Pinapa-disqualify niya si Janice Degamo kasi nga po, bakit siya tumatakbong congressman ng third district pero mayor siya ng second district? Ang tanong, kung mayor ka ng second district, bakit pinayagan ng COMELEC na siya ay tumakbo sa third district? Kaya ka nga naging mayor ng second district ay dahil ikaw ay residente ng second district.
Hindi ka naman pwedeng mag-mayor ng 2nd district kung residente ka ng 1st district, 4th district o 3rd district. Ikaw ay mayor ng 2nd district, it is because you live in 2nd district. Kaya ka nga mayor eh. Nag-apply ka ngayon bilang kandidato ng 3rd district. So ibig sabihin, hindi ka kandidato, hindi ka residente ng 2nd district. Tama, mali? Kasi nag-apply ka sa 3rd district bilang congressman, representante. Kung ikaw ay nag-a-apply, ibig sabihin, kandidato ka ng 3rd district, therefore, you should be living in 3rd district. Yun ang sinabi mo. 3rd district ka kumakandidato. So ako'y nakatira sa 3rd district. Kaya ako nga i-represent yung 3rd district. Eh bakit ka mayor ng 2nd district? So, doon pa lang, ayan, ang laking discrepancy na po. Bakit kanyo? Di ba? Isipin mo yun, ha? Isipin mo na mabuti. Ikaw ay mayor ng 2nd district. Bakit pinayagan ng COMELEC na tumakbo ka ang 3rd district congressman? COMELEC, ang bilis ninyong i-disqualify yung kalaban ni Romualdez. Pero ito, pinapayagan ninyo. Sasabihin nyo, bakit wala kasi nagre-reklamo? Hindi kailangan ireklamo yan. The fact na tinanggap nyo yung COC niya, parang sinasabi nyo, okay, ikaw ay residente ng 3rd district, therefore you can run as a congressman. Ngayon, maaaring sabihin ngayon ng COMELEC, talaga naman na siya ay nakatira sa 3rd district, siya po ay rehistrado ng 3rd district. Dapat managot ang DILG. Bakit? Bakit may mayor kayo na nakatira sa 3rd district? Pwede ba yun? Pambihira naman. Isipin mo pinayagan mo, tumakbo siya na congressman sa Quezon City. Pinayagan mo. Kasi sinasabi mo ngayon, parang gano'n na sinasabi ng COMELEC, kaya nila pinayagan tumakbo taga Quezon City naman pala talaga yan. Rehistrado siya nasa dokumento, rehistrado siya ng Quezon City. Bakit hindi tanggalin ng DILG etong si Digamo na siyang mayor ng 2nd district? Ba't hindi niya sabihin, taga 3rd district ka pala bakit ka mayor ng Maynila? Halimbawa lang ikaw pala nakatira sa Quezon City. Bakit ka mayor ng Maynila? Pwede ba yun? Nakatira ako sa Quezon City tapos magme-mayor ako ng Maynila. So, dito, kahit saan mong anggulo tignan, may problema. It's either ang COMELEC o ang DILG. Di ba po? Ang linaw po niyan. Hello, COMELEC, ano ginagawa ninyo? Hindi. Anong eksena yan? Anong ano yan? Ito ay malaking kalokohan, di ba? Mga kababayan, ito ay isang halimbawa na malaki ang problema natin. Bakit? Itong COMELEC, medyo, ewan ko. Mukhang merong kinikilingan ako minsan hindi nabibilib doon sa yung patawag nila sa mga vote buying. Namimili Ito malinaw na may problema. Mantakin mo mayor ka ng kabilang distrito, tapos bigla kang tatakbo sa congressman ng ibang distrito. Ang laking problema nun. COMELEC, gising-gising naman po tayo. Ano to? Lokohan na po ba ito? Eto pa. Aside from that, may problema pa. Naalala niyo yung kay Abby Binay? Yung kay Abby Binay na ina-announce niya yung kanyang kasamang congressman na si Zamora. Ina-announce niya, maraming pera yan, mayaman yan. Diba? In-announce niya yun sa stage. Mantakin mo, a-announce mo yun, pero hindi ka pinapatawag. Yung iba, allegation nga lang Allegation lang na merong vote buying nagaganap, na namimigay ng pera si ganitong kandidato. Allegation pa lang yun. Etong kay Abby Binay, may video po na sinasabi niya na ito si Zamora ay mayaman, may pera yan. Yan po ay, sandali,
parang nang-aakit. Iba po yung ano niya doon, yung punto niya doon sa sinasabi niyang yun. Nang-aakit to. Para bagang sinasabing, yes, maybe it's not literally giving, pero sinasabi niya doon sa mga tao. Di ba? So may problema tayo dyan. Bakit hindi man lang, again, I'm not saying guilty si Abby Binay. But, bakit hindi man lang siyang ipatawag? Di ba? Ano, Comelec, namimili kayo dahil nasa alyansa sa? Ako nga na, ano ako dun sa isipin nyo to mga taga Makati ha. In-announce niya din dun, ha? Sinabi niya doon sa rally na yon na kaya siya tumatakbo dyan sa Senado, it's not really for the country. It's not for nation. Kaya siya tumatakbo doon para meron daw kayong representante, kayong mga taga Makati, diyan sa Senado. Aba, hindi yan ang trabaho ng senador. Kung gusto mo magkano ng representante sa legislative branch, abay mag-congressman ka o congresswoman ka. Hindi yung tatakbo ka sa Senado at ang sasabihin mo, you want to represent Makati? Tapos ayaw niyong bitawan? Imantakin mo yung asawa niyang tumatakbong mayor ngayon. Ang kalaban yung kapatid. Ganyan sila kagulo sa mga Binay. Tapos, etong si Nancy Binay, ayaw naman din mag-giveaway kay Abby Binay. Di ba? Doon sa asawa niya. Ano ginawa ng asawa niya? Nakalagay yung pangalan na Abby doon sa poster. Mantakin mo, tumatakbo kang mayor, kalalaki mong tao, gagamitin mo pangalan yung asawa mo. May tawag doon sa Japan. Yung may mga tato. Yeah? Magtago ka sa palda ng asawa mo. I mean, ng palda, not literal ha. I mean, magtago ka doon sa pangalan ng asawa mo. Di ba? Ilalagay mo pangalan mo, Abby. Kasi yung mga tao para ma-recall, asawa yan ni Abby Binay, yung mayor natin. Kahihiya-hiya. Hindi, akin kasi, wala namang problema kung mandidato ka eh. Pero kung mandidato ka, because ikaw ay may magagawa sa lugar ninyo, o di kaya meron kang credential that will somehow sapat para ikaw ay ibotong mayor. Kasi yung credential mo, hindi credential ng asawa mo. Ang bihirang buhay, oo. Kaya kayo natatalo dyan sa Taguig. Kasi nga naman, ang gulo-gulo ninyo eh. Ewan ko nga sa inyo mga kababayan dapat itong si Abby Binay, ilaglag nyo ito sa Senado. Diba? Ilaglag nyo ito. Ano sila ginawa na lang nilang ika nga para bagang karir. Karir ang pagiging politician. Bakit tuka nyo? Kasi ayaw nilang bumaba sa pwesto. Kasi nga tapos na yung kanyang karir. Naka 3 terms na siya sa being mayor. Ayaw niyang bumaba sa pwesto. So tatalon lang siya doon sa Senado kasi nga no choice siya. Tapos babalik na lang siya uli. Ang pangit. Gusto niyong ganyan kandidato? Tumatakbong, hindi, ewan ko Kung kayo mga Pilipino matinong tao, tayo mga Pilipino ay matinong tao, bakit ka boboto ng isang Abby Binay na ang dahilan kaya siya tumatakbo dyan kasi tapos na siya sa pagiging mayor, kailangan niya may matakbuhan or else mawawalan siya ng power, mawawalan siya ng authority, kaya siya tatakbo lang dyan. Not because she wants to serve the people. Anak ng wewe, Kaya hiya po, di ba, mga kababayan? Nako. Isa pa. Pag-usapan natin, pag-usapan din natin itong, ito pong si pinakamalupit na reporter, reporter, dyan po sa Malacanang. Dahil dito po, napahiya po si Aling Claire na naman. Aling Claire, araw-araw ka nalang napapahiya. Sa bagay, kung nga naman, kasi alam mo mga kababayan kung ikaw nga naman ang tagapagtanggol, tagapagsinungaling ng Malacanang, napakahirap. Yun lang po. Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 piso
gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas. Pitong pito. Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun or whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba? Grabe. Sinagot yan na nung una. Nasa ano na po yan? O, tapos talagang idiniin pa ni ano. Palakpakan naman natin ito si ma'am. Hindi niya tinantanan si Madam Claire. Tingnan niyo mamaya, magko-call a friend na yan si Madam Claire. Hindi niya masagot eh. Kasi alam niyang mali. Nag-trending na. Nagulat ako eh. Hindi, walang biro. Ako po kasi, hindi po ako yung tipo ng taong pag may nakita sa social media, hahanap ako na magte-trending. Hindi ko ugali yun. Ako, basta nakita kong meron kasinungalingan o meron akong nakitang sablay, basta gagawan ko ng video yan. Ginawan ko yung video, yung 7 pesos na sinasabi niya. Nakikita niyo yan. Nagulat ako, nag-trending. Sa TikTok ko naman, naban. Siguro, ni-report ng mga trolls nila na community guidelines daw. Sa Facebook, tuloy-tuloy po. Grabe ho yung shares. Grabe as in. Nagulat po ako kasi tama nga naman eh. Minsan kasi, ang mga Pilipino, naghahanap lang sila ng alam nilang mali. Alam nilang mali yung paliwanag ni Aling Claire. Alam nilang mali yun. Kaya lang, hindi naman sila masyadong involved sa politika, hindi naman sila karamihan, hindi sila public, ika nga. So private lang sila, hindi masyado maraming followers, pili lang ang kanilang friends. Pero alam nilang mali si Aling Claire. So pag nakakita sila ngayon ng vlogger na same ang kanilang pag-unawa doon sa sinabi ni Aling Claire, natutuwa sila at kaya nila sinishare. Kasi same sentiments lang din naman sila. So parang instead na sila na yung mag-post, isi-share na lang nila. Kaya kumalat po yan yung 7 pesos na sinasabi ni Pangulong Duterte na reduce. Reduce po. Pag sinabi mong bawasan ng 7 pesos, hindi ibig sabihin nun bawasan hanggang maging 7 pesos. Diyan nagkamali si Aling Claire. Feeling ko nakarating sa kanya. Kaya ito, tinanong nung reporter, tameme na ho siya. Hindi na po siya makasagot. Ang sagot lang niya, Linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? Napanood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Ibig sabihin, wala sa usapan niya na itatanong nyo. Wala sa usapan yan. So, wag nyo nang itanong, ha? Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yun pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Yung palusot niya, hindi ko naman yan sinabi during my vlog, during my press briefing. Sinabi ko yan during my vlog. So, ito pa yung palusot niya, ha? Hindi pa nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, para lang po hindi Miss Eden, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinyong personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Miss Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Ang aking pong pagbablog, walang kinalaman ang Pangulo, ang palasyo. Bakit? Nung panahon ni Mocha ay nagbablog lang siya, asik siya, maraming pumananon. Hello, media, kayo ang number 1 pumuna nun.
Pinupunan nyo si Mocha noon dahil habang siya ay assistant secretary ng PCOO, ay nagva-vlog siya. At pinunan nyo, sinasabi nyo, hindi pwede yan. Kasi asik ka na ngayon. Dapat wala ka ng personal vlog. Dapat iisa ka na ngayon. Yeah? Bilang assistant secretary, everything that you will say is an official statement of PCOO. Pinaglabanan yan, hoy, alam ko yan, nandyan ako noon. Nandyan ako sa loob, yan. Pinag-aawayan niya noon. Dapat Mocha, hindi ka na nagbablog ng personal. Kasi isa ka ng assistant secretary. Lahat ng sasabihin mo will reflect the office of the PCOO at that time. Oh, bakit ngayon? Eto mismo, Ito mismo, hindi lang assistant secretary, USEC po ito. Ang USEC po ay mas mataas sa assistant secretary. At hindi ka lang po USEC, ikaw ay press officer. Hindi man tagapagsalita ang tinatawag nyo ngayon, pero ngayon ikaw ang nagbibigay ng briefing. Ang taas ng posisyon mo compare kay Asik Mocha. Pero ano ginawa? Hindi. Iba yung private ko. Opinion ko yun, sa akin yun. Akala ko ba dapat ang opinion ay merong sapat na ebidensya? Ang opinion ay nakabase sa facts? Yan ang sinabi mo sa akin, madam eh. Ang opinion ay nakabase sa facts, but this time, your opinion is not based on facts, but based on your wrong interpretation. Madam, pag ako napa-English na, seriousness yan. Di ba? Ngayon, Lul, ang palusot mo, opinion mo na lang yan, personal opinion mo. Madam, that has something to do with your credibility in bringing the truth. Dito, pinupunto ni Ma'am Eden, yung reporter, ang pinupunto niya dito, if you have no credibility on your vlog, if you are quote-unquote stupid in your vlog, you have no right to be the press officer of this office. Di ba? Wala kang karapatan. Yun ang sinasabi, if. Yun nga, kaya nga niya tinatanong eh. Kinaklaro niya. Tinatanong niya, ma'am, para lang po malinaw. Ano po ba ang totoo doon? Kasi tila, quote-unquote, katangahan o stupidity yung inyong maling interpretasyon. Kaya nga niya tinatanong, ma'am, ano po ba ang talagang totoong dahilan na sinabi niyo po yun at kinote niyo po yun? Ano ba talaga? How can you justify the mistake that you have committed? Parang ganun ang dating yan. Inaalam para siguraduhin na ma'am, yung mga sinasabi mo ngayon ay tama. So, anong ibig sabihin doon? Hindi yan personal attack ni Miss Eden. Yan po ay sinasabi niya dyan na sandali. Ma'am, how can we believe what you're saying here if mali-mali ang sinasabi mo doon sa labas? Akala ko ba galit kayo sa fake news? But doon sa area na yon, you are spreading fake news. That's a false news. Yung sasabihin mong sinabi ni Duterte na gusto niyang ibaba ng 7 pesos ang bigas, that's fake news. Walang sinabi si Duterte na gusto niyang bumaba ng 7 pesos ang kada kilo ng bigas. Ang sabi niya gusto niyang ibaba ng 7 pesos yung kasulukuyang presyo ng bigas at that time. In other words, anong dahilan mo at sinabi mo itong fake news? Yan ang tanong sa'yo ni Miss Eden. I-justify mo ngayon sa amin kasi ikaw ang tagapagsalita dito sa opisina na ito. Hindi ho siya sumagot. Ano ending? Call a friend. Let's move on. Sabi nung kasama niya, let's move on. Now, you understand. Why am I saying this? I'm not saying this to humiliate Aling Claire. Just to be clear. Hindi ko sinasabi na siya po ay tanga. Hindi ko po siya sinasabi na siya po ay stupido. Hindi ko po sinasabi yan. Ang sinasabi ko lang po mga kababayan ay
ano ba talaga ang katotohanan? Huwag nyo pong piliin ang katotohanan at sasabihin yung fake news yung ibang tao, kayo po ang mismong nagpakalat ng fake news. Lagi niyong pinagbibintangan ng mga vloggers, lagi niyong pinagbibintangan si VP Sara Duterte nagpapakalat ng fake news. Dito sa video na ito, huling-huli kayo ay nagpakalat ng fake news. Hindi mababawi yan, huling-huli kayo. Nasa video ko po yan. Pinakita ko po, nasa TikTok po yung kalat po yan. Huling-huli na kayo ay nagpakalat ng fake news. Dito ka magtataka. Kung panahon siguro ni Mocha ito at ni Pangulong Duterte, sigurado ako trending yan sa lahat ng media. Andaan ninyo. Magkamali lang si Mocha, ng spelling lang. Kahit naman ako may kasalanan talaga nun. Trending po yan kagad dyan. Lahat ng media umaatake. But this time, ito'y lantarang pagpapakalat ng fake news. Walang media na pumuna. Anong tawag nyo sa mga media? Media noche? O media bias? With ED? O baka naman bayaran? Kayo na lang po magsabi kung ano sa tingin ninyo ang mga media ngayon. At tila tikom ang mga lintik na mga bibig. Akala mo dati tagapagtanggol ng katotohanan. Ngayon, eto lantaran ng fake news, hindi man lang nila punahin. Yung fake news nga ng Pangulo, hindi nyo pinuna. Yung tagapagsalita pa, hindi nyo rin pinupuna. Ano ba kayo? Ba't pa kayo naging media? Tangnan nyo. Sorry. Wala naman ako pinapatukuyan kung sinong media yun. Yung mga media na hindi naglabas. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kita-kits po tayo. Sana i-share, like ang video na ito. Okay? Guys, nako, bye-bye. Sige po, mabuhay po ang Pilipinas. Tandaan niyo, Duterte lang ha. Duterte. Huwag na kayong bumoto ng iba. Kung gusto ninyo tumaas ang tsansa, dali, bago ko pala ending to. Kasi meron po nagsasabi dyan na yung mga IME vloggers, sinasabi nila, nandun na sa sa 11 to 18 si Bam Aquino at saka si IME. Konti na lang, kaya iboto natin si IME Marcos. Hoy, mga gunggong. Ang kasunod doon, si Jimmy Bondoc at saka si Marcoleta. So bakit mo sasabihin si IME ang iboto? Huwag mong iboto si IME. Huwag mo iboto si Bam Aquino. Iboto mo Duterte lang, aakyat yung dalawa. Pag ibinoto mo Duterte at saka si IME, eto sila isipin mo to si Bam Aquino, si IME, Jimmy, at saka si Marcoleta. Although, sabi ko nga sa inyo, hindi ako naniniwala na totoo yung survey. Although, I assume natin totoo. Yan po ang posisyon nila, 11 to 18 yan. Okay? So kung kayong Duterte supporter, hindi bumoto kay Bam, hindi bumoto kay IME, etong dalawa may tsansang umangat. Di ba? Kasi nga hindi nyo binoto itong dalawa. Pero kung hindi nyo binoto si Bam, binoto nyo si IME, binoto nyo Duterte, ganyan na nga angat yan. Hindi pa rin papasok yung dalawa. So common sense. Etong mga nabayaran ni IME, hindi ko alam kung nabayaran ba, ewan ko. Bahala kayo. Pinagpipilitan iboto nyo si IME. Di lalong hindi makakapasok tong dalawa. Kailangan nga maligwak to Huwag kayong tatanga-tanga. Pagpipilitan nyo ng mga punyetan yung strategy. Kung gusto nyo talaga manalo yung Duterte, dahil yan po ang sinabi ni Pangulong Duterte, yan ang sasabihin ko sa susunod kong video. Meron sinabi si Pangulong Duterte. Ano kasi dari ka doon? Nanginginig-ginig pa. Hindi, meron sinabi si Pangulong Duterte. Doon lang tayo sa 10. Huwag na tayo marami pang Banat Bay, akala ko ba si pangalan nito? Yung dalawa, okay yung dalawa, si Honasan at saka si isa pa. Nasa baba po sila, medyo malayo-layo sila. So, kung nag-Duterten ka, nasa taas na sila, hindi maapektuhan kasi nasa baba po yung iba. Malayo po si Kerubin at saka si Honasan, nasa babang-baba po sila. Kaya sinabi, alam nyo ba, eto makinig kayo mabuti. Sa tingin ko kung bakit sinabi ni Pangulong Duterte, si Kerubin tsaka si Honasan, aside from sila ay men in uniform, talagang gusto ni Pangulong Duterte men in uniform, sa tingin ko kaya sinabi to, para kayong mga Duterte supporter, mahati. Ano ibig sabihin ko na mahati? Kasi nga, in-endorse ni VP Sara Duterte si IME. Kanino kayo ngayon makikinig kung ikaw ay Duterte supporter?
Kasi ang palabas ito mga putang inang mga Aimee vloggers na to, ang palabas nila, makinig kayo kay BP Sara Duterte, iboto nyo si Aimee. Strategy yan. Paano ngayon? Ang sabi ni Duterte, iboto to si dalawa. So kanino kayo makikinig? Di ba? Kaya sinabi ni Pangulong Duterte itong dalawang to, para yung mga Duterte supporter, it's either ang iboto si Aimee o itong dalawa. Nagigets nyo? Kasi kung tanggalin mo, si Aimee na lang at saka itong dalawa. So hati ka ngayon. Di ba? Mahahati. Yung mga Duterte supporter na dati supposedly ay gusto lang nila si Aimee kasi in-endorse ni BP Sara Duterte, yung iba lilipat ngayon dito. So sa madaling salita, sa tingin ko, ito'y opinion ko lamang, maaaring mali. Sa tingin ko, kaya sinabi ni Pangulong Duterte itong dalawa ay para hindi ninyo iboto si Aimee. Hindi ko pinaglalaban si Pangulong Duterte at si BP Sara dito ha. Linawin ko, hindi ko sila pinaglalaban. Okay? But don't forget, 2022. The same thing that happened. BP Sara endorsed Marcos. PRRD hindi nagsalita pero ayaw niya kay Marcos. Di ba? Sinabi niya pa nga na itong presidente na ito ay gumagamit. Bla bla bla. Kanino kayo nakinig noon? Kay BP Sara Duterte. Ano kayo ngayon? Nagsisisi at sinasabi nyo na budol. 2025, 3 taon lang ang nakakaraan. Ito na naman po. Meron na naman 2 choices ngayon. You would listen to to BP Sara Duterte endorsement or PRRD endorsement. It's up to you. If you are bright, use your brain. Again, I am not against BP Sara Duterte. Yung mga Aimee vloggers, yan uli ang palalabasin nila. Against ako kay, hindi. What we are talking about here is not about BP Sara Duterte. I support BP Sara Duterte all the way. What we are talking about here is her endorsement or PRRD endorsement. Kailangan mong mamili. Kung ikaw ay Duterte supporter, mamimili ka talaga. It's either BP Sara endorsement or PRRD endorsement. Kanino ka? Ako, kay PRRD ako. Salamat po. Thank you very much. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino, Banateros.